dedicated sa ating bansa. Bilang Pilipino, mahalin natin ang ating sariling bansa. Amen? Natutuwa ako kasi habang kinakanta, winawagayway dun sa hulihan yung bandera ng Pilipinas. Oho. Alam niyo ba na napakahalaga? Ito po ang bansa, ang flag o bandera ng ating bansa. Yan po ang Baptist flag. Oho, sa Baptist flag ay binibigyan ng emphasis ay ang Bible at ang Panginoong Hesukristo at ang simbahan na itinayo ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon na tayo po ay naririto at nakakarinig pa tayo ng mga awiting ganyan. Na very meaningful kung nanamnamin natin ang mensahe ng awiting yan ay napakahalaga. Ngayon po umaga, nais ko pong buksan niyo po ang inyong Biblia sa Joshua chapter 24. Joshua chapter 24. At babasahin natin ang from verse 14 hanggang 24. At ito po ay very special day para sa mga tatay. It's a Father's Sunday. Ang bansa natin magdaraos ng Father's Day sa 21. Pero tayo ho ay ngayon ay Father's Sunday and it must be Father's Sunday every Sunday. Tayo po magsing lahat bilang pagalang salita ng Diyos. Babasahin ko po ang verse 14 at kayo po ang magbabasa ng verse 15. Joshua chapter 24. Kung nakuha nyo na po, give me a loud amen. Amen. Verse 14, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on your other side of the flood and in Egypt. Serve ye the Lord. Choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house will serve the Lord. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He is... and among all the people. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. If ye forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. And Joshua said unto the people, ye are witnesses against yourselves that ye have chosen you the Lord to serve Him. And they said, we are witnesses. Let's read together verse 24, go. And the people said unto Joshua, the Lord our God will we serve, in His voice will we obey. Dakilang Diyos, salamat po sa salita niyo na aming binasa. Patawad po sa aming kasalanan. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito, na ito'y maging pagpapala at ang bawat ama ng tahanan ay magkakaroon ng personal decision. At ganoon din po, Panginoon, ang miyembro ng pamilya. At sila'y tutulong upang ang kanilang leader ng pamilya ay lalo pang magamit sa inyong gawain. Pagpalain niyo po ang lingkod niyong gagamitin, pangalan niyo po ang maitaas, at ganoon din po sa aming mga bisita, ang aming dalangin, makakilala sa inyo bilang sariling tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and be seated please.
Ang pamagat po ng ating mensahe ngayong umaga ay a godly father. Indeed, a godly father. Ang tunay na makadiyos na ama. Tandaan po natin, ang kauna-unahang institusyon na itinatag ng Diyos ay pamilya. Apo, sa creation ay nilalang ng Diyos si Adan. Siya ang unang nilalang ng Panginoon. Nang sabi ng Bible, let us make man in our image. Kaya ang lalaki ay nilalang in the image of God. Pero sabi ng Diyos, it is not good for a man to be alone. Kaya siya ay kinuha, pinatulog si Adan, pagkatapos kinuha yung kanyang isang tadyang. Sa dinami-daming tadyang ng lalaki, isa lang ang kinuha. Hindi ho dalawa. Sana naunawaan niyo po ang ibig sabihin niyan. Sa dami ng tadyang ng lalaki, kinuha ang isang tadyang at ginawang babae na sabi ng Bible, ang disenyo ng Diyos to be a helpmeet. Makatulong sa leadership ng lalaki. Open your Bible in Psalms 127. 127. Ang sabi po ng Biblia sa Psalms 127 ay ganito. Sa Psalms 127 and verse 1 and 2. Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Tandaan po natin mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ang unang itinayo ng Diyos na institusyon ay family. There is no government without a family. Kaya pag sinabing gobyerno, yan ay binubuo ng pamilya. Opo. At ang Panginoon ay mayroong arrangement sa family. Ito ang disenyo ng Panginoon na siya ngayon ang sinisira ng ibang miyembro ng sosyedad. Kaya magulo ang pamilya sapagkat sinisira nila yung arrangement ng disenyo ng Diyos. Pag binasa nyo ang Bible, ang pamilya ay binubuo ng tatay. There's no family without Adam. Nilagay ng Diyos si Adan saka si Eva doon po sa Garden of Eden at doon ay wala pang kasalanan. Walang kasalanan nun. Napakatahimik na lugar. Pero binigyan sila ng Diyos ng tagubilin. Nang sabi ng Diyos, lahat ng bungang kahoy na yan ay inyong makakain, maliban lang sa isa nagpapakilala mabuti at masama, kapag kayo kumain, tiyak na kayo ay mamamatay. Nilabag nila. Nakinig sila hindi sa boses ng Diyos, kundi sa boses ng Diablo. Kinain ni Eva, yung pinagbabawal. Nagkasala. Si Adan kumain, nagkasala. Kaya po, sabi ng Biblia, ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao pumasok sa sanglibutan at ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Hindi po sila namatay physical. Buhay po sila. Ibig sabihin ng kamatayan doon, hinahiwalay sila gawa ng kasalanan. Kaya nga po ang tao bilang makasalanan, tayo po'y nahiwalay sa Diyos na ang ating destinasyon ay doon sa impyerno sapagkat yan ang kabayaran ng ating kasalanan. There is hell sa Bible. There is heaven. Mayroong langit. Kung totoong may langit, mayroong pong impyerno. Wala po sa Bible ang purgatorio. Wala pong purgatorio sa Bible. Pag ikaw ay anak ng Diyos, ang iyong huling hininga mo dito, ang sunod na yan ay doon na sa langit. Pag ikaw hindi anak ng Diyos, yung huling hininga mo dito, pag ikaw ay namatay, ito ang sunod na hininga ay sa impyerno. At once you go to heaven, you will be there in heaven. And once you go to hell, you will be there forever and ever. But nobody wants to go to hell. Sa palang sabi ng Bible, sa impyerno ay mayroong apoy, may oot na hindi namamatay. And once you go there, you will be there forever and ever and ever and ever and ever.
Hanggang ngayon yung lalaki sa Luke chapter 16 ay naroroon at nagmamakaawa. But once you go to hell, you will be there forever. But God loves us. There is a way para wag tayong pumunta sa impyerno. Yun ang dahilan kung bakit si Kristo nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Bakit nadanak ang kanyang dugo? Bakit po siya namatay, inilibing at nabuhay na maguli? Garantiya na tayo tinubos na sa ating mga kasalanan. Tandaan po natin, ang offer ng Diyos ng kapatawaran at buhay na walang hanggan ay ngayon. Sinabi nung nasa kaliwa, doon sa cross, ang sabi niya, Panginoon, nalalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ang sabi ng Panginoon, sapagkat nagsisi siya ng kasalanan, at ang sabi ng Panginoon, ngayon din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Hindi sinabing magpenitensya ka, hindi sinabing mag-anib ka sa relihiyon, hindi sinabing ikaw ay sumunod ng 10 utos, wala makasunod ng 10 utos, pero tandaan natin, ang sinabi ng Panginoon, ngayon din. Kaya sabi ng Bible, 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. It's not tomorrow, it's now. Now is now. Kung hindi nyo tiyak ang langit, ngayon may pagkakataon na tanggapin mo si Kristo na sariling tagapagligtas. At pag tinanggap mo siya, iidideklara ng Biblia na ang iyong kasalanan ay pinatawad na at ikaw ay mayroon ng buhay na walang hanggan. At sabi ng Bible ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos. Kaya po, pag sinabing, sabi ng Biblia, except the Lord build the house, ang Kristiyanong tahanan, binubuo ng tatay na anak ng Diyos at nanay o husband na anak ng Diyos, wife na anak ng Diyos, at yung mga supling ay pwedeng maging anak ng Diyos. Pero ang disenyo ng Diyos ay ito po. Ang disenyo ng Diyos, husband, love your wife. Yan ang nasa Bible. Hindi wives, kundi wife. Singular. One is enough, two is too much. Yan ang disenyo. Isang tadyan lang ang inalis, hindi dalawa. Amen? Sa di may dami ng tadyang, isa lang inalis. Yun ang disenyo ng Panginoon. Husband, love your wife. Ladies, ang disenyo ng Diyos sa babaeng asawa, submit unto your own husband. Magpasakop kayo sa inyong asawa. Yan ang disenyo ng Panginoon. Yan ang teamwork. Leader and magsasubmit sa leader. Huwag kayong magbulong-bulungan. Kaya mali yung tawag ng iba na andyan si commander. Ang babae hindi commander. Saan galing yan? Yan ang dinala ng mga prailing Kastila na pumunta dito sa Pilipinas. Yan ang dinala nila dito. Ang dinala dito ng mga prailing Kastila, hindi po Kristyanismo. Ang dinala nila dito ay relihiyon. Sino ang pinakilala nila? Si Kristo? Hindi. Si Maria ang pinakilala nila. Hindi po si Kristo. Si Maria po ay hindi ina ng Diyos. Si Maria, ina ni Kristo bilang tao. Sapagkat siya'y Diyos na nagkatawang tao. Opo, pero hindi po siya ina ng Diyos, sapagkat kung si Maria ang ina ng Diyos, dapat nauna si Maria. Ang alam ko, ang nauna ang nanay ko, hindi ako. Sapagkat kung nauna si Maria, wala pa ang Diyos, nandiyan na si Maria. Pero hindi po. Si Maria po ay isang taong mabait, mahusay, masunurin, sa pamagitan ng banal na Espiritu, ay siya'y nagdalang tao, na kaya nga si Kristo, wala siyang tatay bilang tao, at wala siyang nanay bilang Diyos. Are you listening? Yan ang dinala ng mga prailing Kastila dito, si Mama Mary. Pero si Mama Mary, hindi po yan daan patungo sa langit.
ang daan patungo sa langit ay yung ipinanganak ni Mama Mary nang sabi ng Biblia, at ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. Hindi yung isa sa mga, no, isang tagapagligtas. May pangalan pa, Jesus Christ. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas maliban sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang Biblia. Kaya hindi po tayo sa tradisyon. Ang tradisyon pabago-bago. Pero ang Biblia hindi nagbabago. Kaya nga mas maganda yung kung ang lalaking binata ay Kristiyano, ang dapat maging asawa niya din ay babaeng Kristiyano, hindi lalaking Kristiyano. Hello? Bible po yan. Kaya ang disenyo ng Diyos, husband, love your wife. Wives, submit unto your own husband. Kaya lang sabi sa akin ni Sir Pops, sinasubmit daw sa kanya, ito yung mga lalabahan mo, ito yung mga paplansyahin mo. Hindi, joke lang yun ha. Baka sabihin nyo, totoo yun. Tapos, sa mga anak, ano ang sabi ng Biblia? Mga anak, magsisunod kayo sa inyong mga magulang sapagkat ganyan ang nararapat. Sino magtuturo sa kanila ng pagsunod? Mga magulang. Kasi ang sabi ng Bible sa Proverbs 22 verse 6, mga magulang, turuan nyo ang inyong mga anak sa dapat nilang lakaran upang paglaki nila, huwag nilang hiwalayan. Kaya dapat ang tatay ay mayroong panahon para sa kanyang mga anak. Pero as far as leadership is concerned, ang leadership po ay ibinigay sa tatay. Kaya mga kapatid, isang bagay na maging tatay. Pero it is another thing to be a godly father. You cannot be a godly father and you cannot build a Christian home with outside the will of God. Are you listening? Kaya napakahalaga po niyan. Kaya ang ating objective po ngayong umaga ay ang mga tatay ay makita nila na napakahalaga ang kanilang role na ginagampanan. Kaya hindi basta ang mag-asawa. Wala kang hanap buhay, mag-asawa ka, ano papakain mo dyan? Mabuti kung nakain niya ng buhangin. Hindi basta-basta. Kung ikaw'y mag-aasawa, ang sabi na ay, lalagay na yan sa tahimik. Pagtulog. Kahit natulog, hindi man tahimik, nahagok pa. So, ang nais ko pong emphasize dito mga kapatid, ay makita natin the importance, ang kahalagahan ng godly father. Every father here ay dapat mag-set ng goal na ikaw ay maging godly father. It's good to be a father, but our goal is to be a godly father. Sa panahon natin ngayon, kagaya ng mga Israelites, kapag magandang sitwasyon at maraming all out na talagang may blessing para sa Diyos, ay makita natin, madali silang sumaya at madali silang magsabing praise the Lord. Pero kapag may mga obstacles na at mga nakararanas na ng unfavorable and unpleasant na sitwasyon, ay nagbabago na ang isip. Ilang mga kalalakihan, ilang pamilya, ang mga wala dito sapagkat minsan dumating yung mga pagsubok sa buhay. Pero tandaan natin ang sinabi ni Moses, sinigaw niya sa mga tao, who is on the Lord's side? Sino ang nasa panig ng Diyos? Ang nasa panig ng Diyos ay yung kanyang mga anak na sumusunod sa leadership. Are you listening? Kaya dito sa text na binasa natin, ay makita po natin dito na si Joshua, siya po yung successor ni Moses. Ang sabi ni Joshua sa verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve. But as for me, wow, that's a leader.
Hindi mo na dapat sabihin sa mga anak mo, leader ako, leader ako, leader ako. No, no. Ipakita mo yung leadership mo. Amen? But as for me and my house, we will serve the Lord. Makikita natin dito mga kapatid ang isang tatay, isang makadiyos na tatay na nagsasalita. Tandaan po natin, tayong lahat mga tatay ay hindi basta maging tatay lang. Dapat ang goal natin ay maging isang makadiyos na tatay. Amen mga tatay? So, ano yung katangian ng makadiyos na tatay? Kunin muna natin yung acronym ng tatay, yung ng father. F stand for faith. Dapat ang tatay mayroong pananampalataya. At siya ang mag-aakay sa kanyang pamilya na dadalhin ang kanyang pamilya sa tamang pananampalataya. Are you listening? Tamang pananampalataya. Siya ang dapat na umakay sa mga anak at asawa patungo sa tamang pananampalataya. Letter A, affection, pagmamahal. Ang kanyang puso't damdamin ay para sa kanyang pamilya. Are you listening? Magandang makita natin ang ating mga tatay ay ginagawa ang lahat bilang pagpapahayag ng kanyang pagmapahalaga at pagmamahal sa kanyang pamilya. Mahalin natin ang ating pamilya, yan ang pamilyang ibinigay ng Diyos. Are you listening? So, F is faith, A is affection, letter T, toughness. Toughness bilang leader. Isang magandang katangian ng tatay ay yung pagkakaroon ng tibay na loob. Kahit may problema, hindi ka humihiwalay sa Diyos. Are you listening? Tapang na harapin ang buhay. Pinasok mo yan eh. Kaya ang Biblia walang nakalagay ng legal separation. Wala pong nakalagay na divorce. At walang nakalagay na annulment. Announcement meron. Pero walang annulment. Kayo nangako nung kayo kasal, kayo ba'y nangangako na kayo magsasama habang buhay? Opo. Kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa iyo at sa Kanya. Bakit tahimik? Ha? May nagpahiwalay na ba? Tandaan po natin, isang tatay na hindi basta bibigay sa problema. Sabi, wag na tayong sumimba mga anak, wala rin namang nangyayari. Paano wala kang ginagawa? Huwag niyong sabihin mga kapatid, yung Diyos ni Joshua, Diyos pa rin natin hanggang gayon. Amen? Isang tatay na may tibay ng dibdib kung paano dadalhin ang kanyang pamilya. Sapagkat sabi, as for me and my house. Tibayan natin. Paano titibay? I-build mo ang iyong pananampalataya sa salita ng Diyos. Letter H, hardworking father. Bilang tatay, siya ay dapat kakitaan ng sipag at sigasig. Amen? Babalikat para sa kanyang mga anak. Tandaan natin mga kapatid, huwag yung ikaw ay patulog-tulog lang sa bahay. Pakuya-kuya ka lang, walang mangyayari. Ha? Hindi dapat natin iasa ang ating sambahayan, kasama natin sa sambahayan, kung paano bubuhayin ang pamilya. Dapat ikaw bilang padre di pamilya. Kaya yung mga tamad na binata, kayo hindi dapat mag-asawa. Maghahanap lang kayo ng kadamay. Ang sabi naman kasi ng dalaga, pugi eh. Hindi kainin mo yung kanyang kapugihan. Anong ulam mo ngayon? Kapugihan. Ang nadaya ng kapugihan. Mga kapatid, kaya yung pag-aasawa hindi basta yan. Kailangan ay hardworking ang tatay. Are you listening? Alam niyo ba dyan sa may mountain province, yung mga igurot, sa bundok sila nagtatrabaho? See? Dapat ay
malakas ang loob, at saka hardworking. Yung letter E ay encouragement or encourager. Hindi lang siya malakas, hindi lang siya matibay, siya rin ay dapat magpapalakas ng mga o mag-encourage ng kasama niya sa tahanan. Amen? Paano natin encourage ang ating pamilya? Give them the Word of God. Give them the principle ng salita ng Panginoon. And letter R, yung ating role. Ano yung role natin? It is good for the father to always remember his role. Meron tayong role. Ano yung ating dapat gampanan? Tungkulin mo na buhayin mo ang pamilya mo. Oo, kaya hindi ka dapat nagsusugal. Ha? Huwag ka dapat tataya sa waiting. Bakit? Magkakaroon ka ng anak ng waiting. Ha? Ang katanungan po ay ito. Ito ba ay makikita natin sa buhay ni Joshua? Sabi niya, but as for me and my house, we will serve the Lord. Kaya po si Joshua ay tunay na makadiyos na ama. Tingnan natin ang kanyang buhay, mga kapatid. Kaya walang masamang mangupya, basta tama. Are you listening? Una, yung kanyang spirituality and respectability. Yung kanyang espiritualidad at yung kanyang pagiging kagalang-galang. Tandaan po natin, mga kapatid, para tayo maging godly father, kailangan natin ng personal na commitment. Na ang sabi nga doon sa verse 15, as for me, and my house. Dapat may commitment po tayo. At ang commitment na yan, mangyayari sapagkat yan itinagubili ng Diyos. Doon po sa Deuteronomy chapter 6. Ang sabi ng Bible sa chapter 6 and verse 5. Ang sabi ng Biblia sa verse 5 ay ito po, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might. Bilang ama, ikaw dapat ang halimbawa na mamahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas. Are you listening? Amen? Love. Kung ating ikukumpara si Joshua kay Lot, ay napakalaking kaibahan. Napakalaking kaibahan. Si Lot ay bagsak sa kanyang espiritualidad. Kung ang mga pag-uusapan ay respeto, bagsak din si Lot. Kung ang tatay ay may maayos na espiritualidad, irirespeto siya ng kanyang pamilya. Anong nangyari kay Lot? Dahilan ng impluensya ng Sodom and Gomorrah sa kanyang buhay, hindi siya nirespeto. Hindi siya nirespeto at sineryoso ng kanyang mga anak. Nakakalungkot yun. Kung ginagalang ka ng iba, pero yung anak mo hindi ka ginagalang. There's something wrong. Are you listening? There's something wrong. Tandaan po natin, kung ikaw ay nagsasalita at patungkol sa spiritual na bagay, pero liko at lihis ang iyong buhay, walang maniniwala sa iyong miyembro ng pamilya. Wala ho. Kaya, tandaan natin, mga kapatid, yung pong kung respeto, yung respect, ay hindi mo, you cannot demand, ako ang tatay nyo, dapat yung akong irespeto, ako ang tatay nyo. Ay kung sagutin ka, bakit? Meron pa bang iba? Dapat ang ating ugali ay karespe-respeto. Are you listening? Huwag nating sakalin ang ating mga anak para tayo igalang. Turuan natin sila. Kaya mahalaga, bata pa lang. Kaya dito binibigyan natin ng pansin, 3 years old. Ay kung yung mga nasa nursery makakakanta, papupuntahin ko dito eh. Pero yung mga nag-aalaga ang kumakanta ron eh. Kaya, mga kapatid, napakahalaga po. Si Joshua, hindi katulad ni Lot. Spiritual man and responsible father. Ito ang kailangan natin, mga kapatid. Kaya, pero mga anak, listen to this young people. Mga anak, anuman ang tingin natin sa magulang natin, dapat mong tandaan, kalooban ng Diyos na sumunod tayo
sa kanila at igalang natin sila. Hindi nagbabago ang utos ng Diyos. Igalang natin, pero tayong mga magulang, ating i-consider na ang respeto, yan po ay hindi natin iniuutos sa kanila, dapat na i-earn natin yan. Are you listening? Amen? Ang spirituality ni Joshua ay isang malaking faktor kung bakit natutugunan niya ang kanyang pamilya. Opo, mayroon siyang tiwala sa kanya. Sabi niya, as for me and my house. That is confidence. Amen? Hindi sila nagdidepende sa kung ano ang ginagawa ng iba. Nagdidepende sila sa ginagawa ng leadership ni Joshua. Walang naka-record kung ilan ang anak ni Joshua. Pero sinabi niyang, ako at ang aking pamilya, ibig sabihin may anak. Oo. Kung itatanong niyo sa akin kung ilan ang anak, hindi ko po alam. Walang nakalagay sa Bible. If the Bible is silent, we need to be silent too. Amen? Hindi sila nakadepende sa desisyon ng iba. Kaya minsan nasisira ang ibang pamilya kasi yung kanyang desisyon nakadepende sa ibang pamilya, sa ibang magulang, sa ibang tatay. Ay kung mali yung desisyon niya, napadamay ka. Bawat tatay ay dapat matuto na magkaroon ng paninindigan. Dapat yung paninindigan natin ay tama. Ang sabi ni Joshua, basta kami bilang godly family at ako bilang makadiyos na ama, maglilingkod kami sa Diyos. Wow, what a great decision. Amen? Kaya nga dapat, pagka Sabado pa lang, remind your kids, tomorrow is Sunday. And Sunday must be the place of every Christian. Kaya nga tayo nag-i-invite. We want to make ourselves as an example na ang mga ama ng tahanan ay nandoon sa bahay-sambahan at nakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga ang Sunday School ay napakahalaga. So, his spirituality and respectability. Number 2, his sense of responsibility. Tandaan natin bilang isang ama, mahirap para sa atin ang mapasunod ang ating mga anak kung hindi tayo nagiging responsable sa kanila. Are you listening? Kaya dapat yung tatay ang great example. Hindi ka pwedeng, anak, may simba ngayon, magsimba ka. Mabuti hindi ka sinasagot. Ay, ikaw tay. Oo. Inuutusan mo magbasa ng Bible, pero ikaw, cellphone ang binabasa mo. Kaya, kung gusto natin magkaroon ng yung tahanan, Christian home, Christ must be the center of your home. Are you listening? Amen? Dapat ang tatay ay maging hard-working father. Maging isang tatay na kakikitaan ng tibay. Sige lang anak, tutus-tusan kita sa pag-aaral. Sige lang. Itataguyod kita. Kayong mga nag-graduate na ng college, nakagraduate ba kayo kasi magaling kayo? Sino nag-graduate dito ng college? Pakita yung nga please. Lahat ng nag-graduate ng college itong year na ito. Ayun. Sin po. Meron, nung magkaroon ng baccalaureate, alam nyo ba? Merong 13 na nag-graduate. Ang iba'y engineer. Sabi ko, now you are in a new journey of your life. Wala nang exam. Ipapractice mo na ang iyong pinag-aralan. Pero huwag mong kalilimutan. Kung hindi ka itinaguyod ng magulang mo, wala ka sa kalalagayan mo ngayon. Minsan mga anak, pambihira. Matapos na maging professional hindi na alaala yung magulang. Kalahin mo yan? Mayroong isang nanay na ang haba-haba ng buhok para makatustos lamang ay bininta yung kanyang buhok para makapag-tuition. Pagkatapos, ay di siyempre, naging professional na yung anak.
Aba, hindi na makilala yung nanay. Ha? Ungratefulness is sin. Amen? Nakapag-aral ka at nakapagtapos ka, gawa ng magulang mo. Are you listening? Hindi ka sa posisyon mo ngayon. Wala ka sa posisyon mo ngayon kung hindi ka itinaguyod ng iyong mga magulang. Sa pulsa pasimula, inalagaan ka na ikaw ipinanganak hanggang pinag-aral ka, naghirap ang magulang mo. Pero tandaan natin, ngayon, professional ka na, mahalin mo yung nagtaguyod sa'yo. Amen? Napakalaking blessing na magkaroon ng tatay na responsable. Pati nanay na responsable. Hindi mo dapat ikahiya kung anong naging trabaho ng nanay mo o magulang mo para ikaw na itaguyod. Kaya huwag mong sasabihin, alam mo, ang tatay ko, farmer lang. Hindi, ang tatay ko magsasaka. Nagtiis ng putik, nagtiis na siya kapitan ng linta para ako'y itaguyod. Amen? Huwag mong ikahiya. Kung ang tanay mo ay pinag-aral ka sa paglalabada, karangalan yun. Karangalan, huwag mong kalimutan yan. Tandaan mo, itatak mo yun sa puso mo. Sabi nga ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may pigsa sa liig. Hindi makakarating sa kanyang paroroonan. Huwag niyong kuliktahin yun. Kasi inaantok na kayo, kaya gusto ko makatawar lang kayo. Ha? Huwag ka mo ikaya na pinag-aaral ka kasi naglabada. Yung tatay mo na mamlansya. Hanggang ngayon. Huwag mo ikahiya yun. Karangalan yan. Ng pagrespeto sa iyo para ka lang makatapos sa pag-aaral. Ngayon professional ka na. Utos-utusan mo lang nanay mo. Utos-utusan mo tatay mo. Kahiya yun. Tandaan natin mga kapatid, yan po ang isang kahanga-hanga na dapat ay karangalan ng magulang. Amen? Alala mo yun? Bilang tatay, na may panahon na iiyak ka, hindi mo alam kung saan mo kukunin yung ibabayad ng tuition fee. Pero dahil sa iyong katapatan sa Diyos, ay natutugunan. Ha? Alalahanin nyo na lang, kayong mga nag-graduate, kayong mga professional na. Balikan nyo kaya yung buhay nyo. Paano kayo inalagaan? Okay lang po yung mensahe yan? Amen. Kailangan ay marinig yan ng mga kabataan ngayon na nagtapos sa kanilang pag-aaral. And then number 3, the last. Number 3, his stability and reliability bilang tatay. Ang sabi niya, if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house will serve the Lord. Anong diniklara ni Joshua? Sabi niya, as for me and my house will serve the Lord. Alam niyo ba, ang sinasabi doon ni Joshua, sinasabi niya how stable he was. Matatag po siya sa kanyang conviction at ang kanyang leadership ay reliable. Reliable, maaasahan mo. Una po yung kanyang stability in his conviction. Sabi ni Joshua, choose you this day whom you will serve.
Si Joshua po ay hindi impluensya at opinion ng iba para siya maglingkod sa Panginoon. Sarili niyang conviction na kinuha niya yan sa Panginoon. Kaya ang kailangan ng mga ama ng tahanan, kunin natin ang ating conviction sa salita ng Diyos, hindi sa ating sariling kuro-kuro at haka-haka, dapat sa Biblia. Amen? Mga kapatid, napakahalaga yan. He stood firm in his faith. Sa kabila ng ang ibang tao ay iba ang pinili nila. Pero siya ay nanindigan. Are you listening? Kaya tandaan po natin, ang makadiyos na tatay, settled ang kanyang conviction, batay sa salita ng Diyos. Oh, kaya kung tayo pipili ng kaibigan, kaibigan na yung malapit sa Diyos, maayos ang kanyang pamilya. See? At yung mga hindi critics, yung mga taong critical, nakakatakot yun. Pero ang mga taong masunurin, nakakabless yun. Amen. Nakaka-bless yun, mga kapatid. Kaya sabi nyo sa 1 Corinthians chapter 15, verse 58, therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord. Stability in his conviction. And then not only stability in his conviction, but his reliability in his leadership. You can rely. Maaasahan mo. Ikaw ba yung tatay na maaasahan ng pamilya? O iba ang inaasahan mo? Kaya ngayon, makikita nyo, minsan pag ang babae ang may trabaho at yung asawang lalaki ang wala, o mas malaki ang income ng babae, sasabihin pa sila, he who has the money has the power. No. Kaya nga, dapat bago ka mag-asawa, pag-isipan mong mabuti. Oh, anong background yan? Yan ba'y may pagkatakot sa Diyos? Kasi kung wala yung pagkatakot sa Diyos, sa Kanya ka matatakot. Alam nyo, nakakaawa yung lalaking under chassis. Ay, under desire. Oo. Pero nakakatuwa yung lalaki na mayroon siyang leadership. Alam nyo, sinabi ko na to sa inyo. Ako'y nabuhay, umalis ako sa amin, nung ako'y mag-asawa. Alam nyo ba, sa tatay ko at nanay ko, ay pagmamalaki ko sa biyaya ng Panginoon. Meron silang misunderstanding. Siyempre, alam ko yun, akong panganay. Pero kailanman ay hindi ko narinig at nakita ang nanay ko na sumagot sa tatay ko. Pagka yan ay misunderstanding, ang nanay ko magluluto na yan. Halimbawa sa umaga o sa hapon, magluluto na yan ng pagkain. Ang tatay ko naman ay pupunta na yan sa kanto at magdadama. Yan ang pinakanchis noon sa probinsya. Pagka nakaluto ng nanay ko, sasabihin, tawagin mo sa tatay mo. Kakain na tayo. Pero alam ko, mayroon silang misunderstanding. Pagdulog niya sa mananalangin. Tapos na. Pero ang iba, sabihin siguro ng babae, magluto ka ng sarili mo. Kumain ka ng abo. Kaya lang yun nasasabi, galit. Ay sabi ng Bible, magalit ka pero wag kang magkasala. Di ba? Ang mag-asawa, may misunderstanding yan. Pero wag mong sabihin sa kapitbahay mo, pipintasan mo yung asawa mong babae. At pipintasan mo yung asawa mong lalaki. Sinisira mo ang pamilya mo. At kaya din sa simbahan. See? Kung mayroon kang misunderstanding, hindi ang maunawaan, yan talaga si pastor, hindi ko maunawa. Kausapin mo, direkta. At kung ako'y mali, aaminin ko sa'yo. Hihinga ko ng tawad. Hindi dapat tayo magmataas sa ating mga mali. Matuto tayong magpatawad at humingi ng tawad. Ganun na yun, mag-asawa. Minsan may misunderstanding, pero pagka nagkaunawan, revive us again. Mabulong-bulong, I love you. Sabi nung babae, totoo ba yan? Ikaw naman. Ayos na.
Hindi punta ka sa kapitbahay mo, alam mo yung asawa ko talaga, mabihira. Grabe. O kaya iti-text pa sa bianan. Ha? Ay dapat solusyonan nyo yan. Iluhod nyo sa Panginoon. Normal lamang tayo, tao tayo nagkakamali. Amen? Dapat makita yung reliability in his leadership. Sa Joshua, he led by example. Alam niyo, mayroong mga tatay na palautos. To. O ano mga, alam niyo mga kapatid, maganda, ay tatay, dapat marunong tayo maglinis ng bahay. Marunong tayo maghugas ng plato. Marunong tayo mag-fix ng bed. Hinigaan mo yun, hindi ka marunong. Marunong ka maglaba. Mabuti ngayon, may washing machine na. See? Lead by example. Hindi mo pwedeng ituro yung hindi mo nagagawa. Masarap ituro yung ginagawa mo. At kita mong pinagpapala ka. Are you listening? Ha? Ang kanyang pamilya, mga kapatid, ay nakadepende sa kanyang spirituality, sa kanyang spiritual life, sa kanyang leadership. Doon nakadepende. Kaya kayo mga young people, kung ang tatay nyo at nanay nyo ay talagang maayos, pinapakita kayo, napakagandang relationship. See? Kausap. Kasi yung pag-uusap, ang komunikasyon ay maganda. Sabi nga, good communication build good relationship. Napakalangkot nun. Christian home pero nagmumurahan yung mag-asawa. Wow. Hindi nyo narinig yan sa church. Narinig nyo siguro sa kapitbahay. Ha? Reliable fathers ay actually hindi maraming salita, kundi ang kanyang pananampalataya ay kanyang ipinamumuhay. Ano sabi ng Bible? Proverbs chapter 20. Proverbs chapter 20 and verse 7. Ang sabi ng Bible ay ito po. The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Kalahin mo yan? Pag ang ama ng tahanan ay mayroong sincerity and consistency, mayroong integridad, ang nabibless yung mga anak na sumusunod sa kanya. Are you listening? And then the next one, stability in his commitment. Ano yung commitment ni Joshua? We will serve the Lord. Yung decision ni Joshua ay napakatatag. Hindi nababago. Unwavering. Dapat ganun ang mga tatay. Linggo sa Panginoon. Sa umaga, you pray. Bago matulog, you pray. Before you work, you pray. Dapat makita yan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Tayo ang halimbawa sa kanila. Are you listening? Hello, Father. Happy Father's Day! Amen? Ngayon, sa mga walang, mga single parent, kung babae, akalain mo yan, ikaw nang nanay, ikaw pang tatay. Mahirap yun. Kung ikaw na may balong lalaki, ikaw nang tatay at ikaw nang nanay. Kaya ang iba, nahanapan ng nanay. So, ating bakita mga kapatid, yung stability ni Joshua, pinakita niya sa magitan ng kanyang consistency. Hindi nagbabago, lalong tumitibay mga kapatid. Are you listening? Stability in his commitment. And then the last, the reliability in his influence. Anong influensya niya sa kanyang pamilya? Mga tatay, I love you in the Lord. That's why I give this message. It's in the Bible. Anong influensya meron tayo sa ating pamilya? Sabi doon sa verse 23 ng chapter 24 ng Joshua, ang sabi ay, put away the strange God. Put away the strange God. Kaya ang influensya ni Joshua sa iba, lagi itinuturo niya sa Panginoon. Put away strange God. He pointed people towards God. Kaya soul winning yun.
Kaya mas maganda kung ang tatay marunong mag-soul winning. I-soul win mo yung iyong pamilya, i-soul win mo yung kapitbahay. See? Tinuturo niya, hindi ko to gawa. Gawa ito ng Diyos sa buhay. Kaya anumang mabuting gawa na gagawa natin mga tatay, ay dapat nating i-recognize na yan ay gawa ng Diyos sa ating buhay. Amen. Tanda natin, yung kanyang impluensya, mga kapatid, ay nakakapag-impluensya ng pagsunod sa Diyos at sa kanyang pagiging devoted. Yan ay nangyari sa kanyang pamilya. And then the last, listen to this, fathers, listen to this. A reliable father leaves a spiritual legacy sa ating mga anak. Hindi ko kinakaya ang aking edad. I'm 71 years old. Pero tandaan natin mga kapatid, anong ligasiya ang maibibigay natin sa ating mga anak? Ang magandang ligasiya ay hindi po yung material na bagay, hindi pera, kundi yung ugali at impluensya ng salita ng Diyos sa buhay mo. Yan ang magandang ligasiya. Kaya sabi sa 3 John, verse 4, ang sabi po doon, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. Ang kagalakan natin mga tatay, ang ating mga anak, mawala man tayo, sila'y lumalakad sa katotohanan. Hindi nila kinalimutan, kaya ang Biblia laging tama. Turuan ang mga bata sa dapat nilang lakaran upang paglaki nila, huwag nilang hiwalayan. Dati po ayaw ko ng Bible kahit na tatay ko, hanggang ako'y pinalayas ng tatay ko. Hindi ako sumunod sa kanya. Sabi niya sa akin, kung hindi ka susunod, lumayas ka. Sinubukan ko po 9 months. Ang issue po ay Bible. Ayaw ko ng Bible. Pero after 9 months, bumalik ako. Ang sabi ng tatay ko, bakit ka bumalik? Susunod na po. Sisimba ka sa linggo? Opo. Nung ako'y nagsimba, natagpuan ako ng Diyos. Na-realize ako isang makasalanan. Punta sa impyerno, ako'y nagsisi, tinanggap ko si Kristo na sariling tagapagligtas. At sinunod ko ang kanyang kalooban, kaya kami ay nakarating dito sa San Pedro Laguna at saka tayo nagkita-kita. Sinunod ko yung gusto ng Panginoon, hindi yung gusto ko. Kung gusto ko ang susundin, ang gusto ko military, sa Philippine Military Academy. Pero sabi ng tatay ko, hindi kita tutulungan pag hindi ka sa Bible College pumunta. Pinagbigyan ko. First year, sa 1973, ang Diyos nangusap sa akin, I surrender my life. I give my life to the Lord. Kaya kami nakarating dito. Mga kapatid, maganda po, sundin ang leadership ng Panginoon. A godly father. Tandaan po natin, mahalaga ang spirituality and respectability. Mahalaga po yan. Stability in his conviction, reliability in his leadership, stability in his commitment, and reliability in his influence. Anong impluensya natin sa ating tahanan? Mga kapatid, ang order ng Diyos, yung arrangement ng Diyos, huwag natin babaguhin. Binago yan ng relihiyon, pero dapat balikan natin. Para maging masaya ang ating pamilya, sundin lang ang salita ng Diyos. At sasabihin ko sa inyo, you are going to build a happy family. And you are going to build a family united for the Lord. Iisa ang pananampalataya. As for me and my house, the decision of Joshua is the decision of his wife. And the decision of Joshua is the decision of his children. The decision of Joshua is the decision of the family. How about you? Tayo po'y magstayong lahat. I hope na ang mensaheng yan ay nangusap po sa atin.
Mga kabataan, huwag niyong kalimutan. You are in your position right now sapagkat ipinagtaguyod ka ng magulang mo. Dapat mo silang mahalin. Pasalamatan ang mama mo, ang papa mo, tatay mo, daddy mo, mami mo. Huwag nating kalilimutan. At sa ating po mga bisita, mayroon pong lalapit sa inyo, i-guide po kayo. Sige po, sumama po kayo sa kanila. Pakisuyo lang. Opo, pakisuyo lang. Pakidala po yung gamit nyo. Opo, amen. Again, nais kong sabihin sa mga tatay, Happy Father's Day. Happy Father's Sunday. Sana po ang salita ng Diyos nangusap sa ating puso. Mga nanay, kailangan, you need to pray for your husband. Children, pray for your daddy. Pray for your mom. Pray for the family. Mga ama ng tahanan,